Chased by Major Husband Before Annulment, Del Valle Series 3. Written by Rod Zelda. Edited by Amihan. Walang tigil sa pagpatak ang mga luha ni Leilani habang nagtutupi siya ng damit sa kama sa kanyang kwarto. Buo na ang kanyang pasya na iiwan si Thrasius, ang kanyang asawa. It's been 3 years but no change. It's time to choose myself. Usal niya habang ginugunita ang panahong nasayang sa piling ng kanyang asawa na ibang babae ang gusto. Maya-maya ay napabalikwa siya ng tayo nang biglang bumukas ang pinto at pumasok si Thrasius. Pasuray-suray ang lakad nito palapit sa kanya. Thrasius? Sambit niya at sinalubong ng asawa. Nang magtagpo sila ay bigla siya nitong niyakap at siniil ng halik. Nasurpresa siya dahil huling halik nito sa kanya ay noong ay kinasal sila. Iyon din ang unang pagkakataon na inangkin siya nito. Lasing pa. I missed you. Sandali, lasing ka. I'm not Alice. Anya. Tinukoy ang babaeng mahal ni Thrasius, ngunit ikinasal na sa half-brother nito. I know. Tugon nito. Itinulak siya nito kaya nabuwal sila sa kama. Pilit niya itong itinutulak sa dibdib, ngunit mabigat to. Hindi sabi ako si Alice. Alam kong siya nasa isip mo. May pait sa tinig niyang singhal. Bahagya itong nag-angat ng muka at pinakatitigan siya sa mga mata. I know. You're Leilani, my wife. Anito sa paos na tinig. Nang muli siya nitong halikan ay hindi na siya nagprotesta. Tumugon siya na naging meet siya kaya nauwi sila sa maalab na gabi. Madaling araw nang magising si Leilani dahil sa tunog ng kanyang cellphone. Dinampot niya ang cellphone sa mesita at sinagot ang tawag ng kanyang ama. Dad, napatawag kayo? Anya. Anak, totoo ba ang sinabi ng kaibigan mo na babalik ka na ng Maynila? Ani Bernard, ang kanyang ama mula sa kabilang linya. Opo, pero sa bahay ni Mommy ako tutuloy sa Pasay City. Hihiwalayan mo na ba ang asawa mo na simula lang ikinasal kayo binabaliwala ka? Hindi siya sumagot nang maalala na matagal na siyang inuudyok ng kanyang ama na hiwalayan si Thrasius. Sinipat niya ang kanyang asawa na mahimbing ang tulog sa kanyang tabi. Mag-iempake na ako ng gamit, Dad. Tatawag na lang ako. Paalam na lamang niya sa ama. Sige, balitaan mo ako kapag nasa Maynila ka na, ha? Para naman mabisita kita, anak. Ani Bernard. Yes, Dad. Pagkawan ay pinutol na niya ang tawag. Bumangon na siya at nagbihis. Pagkatapos ay itinuloy niya ang pagsisilid ng mga damit sa maleta. Nagchat na siya sa kanyang kaibigan at susunduin siya nito. Paalam, Thrasius. Aasikasuhin ko ang annulment natin para makalaya ka na sa pilit na kasal na to. Wala ka nang iisiping responsibilidad. Anya habang pinagmamasdan ang gwapong mukha ng kanyang asawa. Hinubad niya mula sa kanyang daliri ang wedding ring at inilapag sa mesita. Pagkuwan ay tuluyan siyang lumabas. Paglabas niya sa bahay ni Thrasius ay dumating si Jasmine, ang kanyang kaibigan. Lulan ito ng itim na kotse. Yun na ba ang gamit mo, Lila? Tanong ni Jasmine habang pababa ng kotse. Oo, iniwan ko na ang ibang gamit na hindi naman mahalaga. Anya. Binuksan na ni Jasmine ang compartment ng kotse at pinagtulungan nilang ipasok ang dalawang malalaking maleta niya. May malaking handbag pa siya na laman ay laptop at isang shoulder bag. Ano, umuwi ba ang asawa mo? Pagkuwan ay tanong ni Jasmine nang lulan na sila ng kotse. Oo, pero lasing siya. Turan niya habang nagkakabit ng seatbelt. Nagpaalam ka ba? Umiling siya. Hindi ako nagpaalam para ma-realize ni Thrasius kung ano ang nawala sa kanya. Bahala siyang mag-isip. Tumawa ng pagak si Jasmine. Nagmaniobra na ito ng kotse. He deserves this. Imagine giving up your lockers just to be with him. Tapos sa loob ng 2 taong kasal kayo, ilang beses lang ba siya umuwi? Matabang siyang umiti nang maalala na minsan nga lang umuwi ng bahay ang kanyang asawa. 3 beses pa lang umuwi ng bahay si Thrasius. Naintindihan ko naman kasi Air Force pilot siya. May mataas na ranggo. Tapos, madalas sa Maynila pa siya naka-assign. Pero kung may halaga ako sa kanya, hindi ba dapat at least bisitahin niya ako kahit once a month? Once in a blue moon nga lang siya umuwi, hindi pa niya ako kinakausap. Inaasikaso ko naman lahat ng kailangan niya. Parang tanga pa akong tumatambay sa airbase at hinihintay siya. Napapanis na ang pagkain dala ko para sa kanya. Puno ng hinampon niyang palatak. Muli na namang nanubig ang kanyang mga mata. Hay nako, mabuti na tauhan ka na. Ewan ko nga ba kung bakit nagustuhan mo si Thrasius? Gwapong mukha lang naman ang meron siya.
Nag-assume kasi ako na gusto rin ako ni Trashus. Kasi nung tumira sila ng mami niya sa bahay namin sa Pampanga, naging close kami. Magkaibigan kasi ang mga nanay namin. Kaya pala pumayag kang pakasalan siya dahil matagal mo na siyang gusto? Oo, at dahil yun din ang hiling ni mami bago siya mamatay dahil sa lung cancer. May sakit din sa puso ang mami ni Trashus at hiniling din na pakasalan ako ng anak niya. Napilitan lang si Trashus sa kasal dahil ayaw niyang sumama ang loob ng mami niya. I see. But you're the only one who suffers in your marriage. Wala man lang bang initiative si Trashus? Pinakasalan ka niya para ano? Para lang sa satisfaction ng nanay niya? At sino ba yung kinababaliwan niyang babae? Si Elise, ang kasama niyang lumaki sa orphanage. Iniwan kasi ng mami niya nung bata pa si Trashus sa orphanage sa Tarlac kasi nadadamay siya sa away ng pamilya. Kabit lang ng daddy niya ang mami niya at gustong kunin ng lolo niya si Trashus. May sakit ng mami niya noon kaya iniwan siya sa mga madre at babalikan lang once maayos na ang sitwasyon sa pamilya. Hindi rin pala naging madali ang pinag-aanan ni Trashus, kaya pala ang cold niya. Pero maling sinayang ka niya, Lila. 29 ka na, di ba? Dapat magkaanak ka na nga eh. Tumango siya at biglang naalala ang sandaling nakaliig niya si Trashus. Wala na atang balak si Trashus na magkaanak, Jasmine. Tumawa ang kaibigan. At hindi naman niya deserve na magkaanak, no? Ilang taon na ba siya? 35. Oh, nagkakaedad na rin pala siya. Ano bang plano niya sa buhay? Ikinasal na rin kamong first love niya. Kumibit balikat siya at hindi na umimik. Hindi rin kasi niya alam kung anong plano ni Trashus sa buhay nito. Napahilot naman sa kanyang sentido si Trashus nang magising kinabukasan. What have I done? Paus niyang untag sa sarili ng mapaupo. Hindi niya maalala ang nangyari kagabi dahil sa labis na kalasingan. Ganoon kasi siya kapag sobrang lasing. Saka lang niya napansin na nasa kwarto siya ni Leilani. Lila? Tawag niya sa asawa nang mapansing malinis ang kwarto. Linis na tila may mga nawalang gamit. Napabalikwa siya ng tayo at nagsuot ng pants. Pagkuwan ay lumabas siya ng kwarto. Sir, good morning po. Bati ni Norma, ang kawaksi. Nasaan po si Lila, Manang? Tanong niya habang pababa ng hagdanan. Nagwawali sa salas ang ginang. Hindi ko pa po nakikita si Ma'am Lila. Wala po ba sa kwarto niyo? Napamura siya nang may maalala. Tumakbo siya pabalik sa second floor at pumasok sa kwarto ni Lila. Magkahiwalay kasi sila ng silid. Muli siyang nagmura nang mabuksan ang closet ng kanyang asawa. Madang! Pasigaw niyang tawag sa kawaksi. Maya-maya ay dumating ang ginang. Hinahapo. Bakit po, sir? Bakit wala ng mga gamit ni Lila? Saan siya nagpunta? Natatarantang tanong niya. Hindi ko po alam, pero kahapon ay pansin ko siya na sinisino pa mga gamit niya. Nagatungan ng kaba ni Trashus nang maisip na baka umalis na ang kanyang asawa. Nabaling ang kanyang atensyon sa mesita na may nakapatong na singsing. Nilapitan niya yon at kinuha ang singsing. It's Lila's wedding ring. Umalis siya. Bulalas niya. Napaluklok siya sa gilid ng kama. Hindi po ba nagpaalam sa inyo si ma'am, sir? Tanong ng ginang. No. Tawagan mo kaya siya, sir? Naiwan ang phone ko sa kotse at baka hindi rin niya sagutin ang tawag ko. Ako na lang po ang tatawag sa kanya, sir. Sige. Nang lumabas ang ginang ay lumabas na rin siya dala ang hinubad niyang damit. Lumipat siya sa kanyang kwarto at naligo sa banyo roon. Pagkatapos maligo ay nagtungo ng kusina si Trashus. Naalala niya bigla ang panahong pinaghahain siya ni Lila ng almusal. He even imagined his wife's smiling face while serving him food. Sir, hindi po sumasagot sa tawag ko si Ma'am Lila. Ani Norma na lumapit sa kanya. Stop calling her, Manang. Anya sa malamig na tinig. Sige po, pero hindi niyo po ba siya hahanapin? Sinadya niyang umalis, meaning ayaw rin niyang magpahanap. Lumapit siya sa ref at binuksan yun. Pero mahal po kayo ni Ma'am Lila. Minsan inaabot siya ng gabi sa airbase kakahintay sa'yo. Umuuwi siyang dala pa rin ng pagkain niluto niya para sa inyo. Napanis na lang ang pagkain. Natigilan siya dahil sa sinabi ng ginang at bigla niyang na-realize na labis na niyang pinahihirapan si Lila. I need to go, Manang. Isinara niya ulit ang ref at umalis. Pupunta siya sa family rest house nila sa pag-asang naroon lang si Lila at nagpapalamig. Ngunit pagdating sa rest house ay wala roon ang kanyang asawa. I'm sorry, Lila. Lumuluhang usal niya habang nakatanaw sa dalampasigan. Hindi niya maintindihan kung bakit bigla siyang nasasaktan. Marahil ay mahal din niya ang kanyang asawa.
2 linggo ang lumipas bago nagpa siya si Leilani na mag-enroll ulit sa law school. First year siya noong tumigil dahil nagpakasal kay Thrasius. Samahan na kita sa law school, Lila. Ani Jasmine na kararating lang sa bahay ni Leilani. Pero paano ang shop mo? Anya, katatapos lamang niyang mag-almusal at nagliligpit ng kubyertos. May staff naman ako maaasahan sa coffee shop. Sige. Nakabihis na rin siya kaya kaagad silang umalis. May kotseng naiwan ang yumao niyang ina at naayos na kaya ayun ang kanyang ginamit. Pagdating ng law school ay ginupo ng kaba si Leilani nang makasabay niya sa paglalakad ang lalaki na kamukha ni Thrasius. Mas matangkad nga lang. Napansin din siya nito. Leilani Garcia? Sambit ng lalaki. Napakislot siya nang sikuhin siya ni Jasmine sa kanang braso. Saka lang niya naalala ang lalaki. Trevor? Sambit din niya nang mapagtanto na ang lalaki ay half-brother ni Thrasius. Nakaklase niya noong college sa kursong Political Science. Hi, how are you? Nakangiting bati nito. Nasurpresa siya dahil kilala niya si Trevor na cold. Mas suplado pa nga ito kay Thrasius. Okay lang ako. Ikaw, bakit narito ka, sir? Magalang niyang saad. Ang alam kasi niya isa ring Air Force officer si Trevor. I'm here to enroll in a law course. Mag-aaral ka rin ng abogasya? Yes. Actually, gusto ko talaga maging abogado. Pero inuna ko lang ang pagpasok sa Air Force. Mandatory kasi yun sa pamilya namin. Anyway, how's Thrasius? Anito, umusisa na. Matabang siyang umiti at nagsimulang maglakad. Sinabayan na siya ni Trevor at nakabuntot sa kanila si Jasmine. I left Thrasius. Maya-maya itugon niya. Bakit? Usisa ni Trevor. Wala itong alam sa relasyon nila ni Thrasius dahil hindi naman ito close ang kapatid. Our marriage didn't work out, so no reason to stay with him. Anya, ngumisi ang lalaki. Malala na talaga si Thrasius, but you made the right decision, Lila. You deserve better. Tipid siyang ngumiti. Pagkatapos ng enrollment ay tinanggap ni Lila ang imbitasyon ni Trevor na dumalo sa wedding party ng katrabaho nito sa Air Force. Nauna namang umuwi si Jasmine. Sa isang sikat na hotel sa Pasay City ang venue ng party. Nakakahiya, simpleng dress lang ang suot ko. Naiilang niyang saad habang papasok sila ng ballroom hall. That's okay, Lila. You still look gorgeous. Ani Trevor. Nakasuot naman ito ng black suit na ipinalit nito sa kamiseta at denim pants. Habang palapit sila sa bagong kasal ay ginupo ng kaba si Leilani. Pakiramdam kasi niya may makikita siyang hindi inaasahang tao sa lugar na yon. Are you hungry, Lila? Tanong ni Trevor. Hindi pa naman. Gusto ko lang ng drinks. Let's grab some wine then. Sumunod siya rito palapit sa lamesa ng mga inumin. Ngunit napahinto siya bigla nang may lalaking lumapit sa kanya at hinawakan siya sa kanang braso. Thrasius? Manghang sambit niya nang makilala ang lalaki. Asawa pala niya to. Nakasuot ng gray suit. I didn't expect to see you here, my wife. Ani Thrasius sa malamyos na tinig. Akmang iwawaksi niya ang kamay nito, ngunit hinigpitan pa nito ang pagkakahawak sa kanyang braso. Let me go! Asik niya. Hindi pa rin siya nito binitiwan. Why did you leave without saying anything, huh? Usig nito sa matigas na tinig. Ask yourself. Pinag-isip mo ako na kung ano-ano, tapos malalaman ko narito ka kasama ng kapatid ko. Uminit na ang kanyang bumbunan at pilit itinutulak sa dibdib ang kanyang asawa. Ayaw pa rin siya nitong bitiwan hanggang sa napansin sila ni Trevor. Sinigod nito si Thrasius at marahas na itinulak sa dibdib. Stay away from Lila, Thrasius. Gigil na singhang ni Trevor sa kapatid. Nabaling ang atensyon ni Thrasius sa kapatid. Nanlisik pa ang mga mata nito. How dare you ask me that, brother? Lila is my wife. May gigil ding angal ni Thrasius. I know, but I also know that you married Lila just to fulfill your sick mother's wish. At bakit ka ba iniwan ni Lila? Dahil sinayang mong panahon niya, ang efforts niya. Abogado na sana siya kung hindi siya nagpakatanga sa'yo. Don't talk to me like you know everything, Trevor. Baka nakakalimutan mo. Nagdusa ang nanay ko dahil sa nanay mong manipulator. Your mistress mother seduced dad and ruined my mom's reputation. Tumawa ng pagak si Trevor. We're both pastors, Thrasius. Baka nakakalimutan mo rin. Your mom was a mistress too. Buwelta ni Trevor. Nagpanik na si Leilani, lalo't naagaw na nila ang atensyon ng ibang bisita. Namagitan siya sa dalawang lalaki at itinulak sa dibdib si Thrasius. Magsitigil kayo.
Nakakahiya sa bagong kasal. Awat niya. Nabaling naman ang atensyon ni Thrasius sa kanya. Hinawakan siya sa kanang braso. Let's go home, Lila. We need to talk. Anito sabay hila sa kanya. Nagpumiglas siya at hindi sumunod sa kanyang asawa. Hindi na ako uuwi sa bahay mo, Thrasius. Hindi mo ba nakita ang singsing na iniwan ko sa bedside table ng kwarto ko? Ibig sabihin nun ay hihiwalayan na kita. I will file an annulment para makalaya ka na. No, you can't do that. I'm tired playing them with you, Thrasius. Wala na tayong dapat pang pag-usapan. Marahas niyang iniwaksi ang kamay nito sabay bira ng talikod. Nagpaalam na rin siya kay Trevor. Hindi naman siya nito binigil. Nanlulumo namang lumuklok sa silya kaharap ng lamesa si Thrasius. Akala niya'y umalis lang si Leilani para magpalamig. Pero nakapagdesisyon na pala ito na hiwalayan siya. At bigla siyang nilamon ng takot. Takot na baka tuluyan na itong mawala sa kanya. So, do you realize how stupid you are, Thrasius? Ani Trevor na nakatayo sa kanyang harapan. Inabutan siya nito ng baso ng brandy. Kinuha rin niya ang alak at inisang lagok. I know I've wasted these past few years, and I already regret it. Anya sa garalgal na tinig. Alam mo pala na patapon na ang buhay mo. Since Terence married Elise, you got worse. Kung tutuusin na ikaw naman ang sumira sa buhay mo dahil sa mga desisyon mo. Naalala na naman niya si Terence, ang panganay niyang kapatid na pinakasalan ni Elise. Tanggap na niya ang desisyon ni Elise. Ang hindi lang niya matanggap ay ang resulta ng kanyang mga desisyon. I already moved on from Elise and Terence. I just felt frustrated because I don't know how to make it up to Lila. I know I hurt her, and I can't blame her if she gives up on our marriage. I should let her go, to set her free. Pero para akong gago na gusto ko siyang habulin at pigilan. Wala sa wisyo niyang saad. Nakainom na rin siya ng alak kanina pa kaya nawawalan na siya ng kontrol sa kanyang emosyon. Gago ka naman talaga. You chased the higher rank in the Air Force to distract yourself from a heartbreak. But you forgot there's someone who hurts the most. Si Lila. At hindi mo deserve na second chance. Just let her go, Thrasius. Ani Trevor, tinapik siya sa kanang braso. Pinukol niya ng mariing tingin ng kapatid. Mas bata ito ng 3 taon sa kanya pero hindi siya ginagalang bilang kuya. Teka nga, paano kayo nagkakilala ni Lila ha? I didn't invite you to my wedding before. At hindi ko pinakilala sa'yo si Lila. Only Terence and Tristan know her. Anyang may napagtanto. Lila and I were classmates in college. Aware na siya na kapatid mo ako dahil umusisa siya tungkol sa apelido ko. Sinabi niya sa akin na magpapakasal kayo kasi desisyon ng mga nanay niyo. I witnessed how happy she was when she talked about the marriage. Actually, niligawan ko sana si Lila. Kaso nalaman ko na gusto ka niya. Kaya hindi ko na itinuloy. Bigla na lamang uminit ang kanyang ulo at napatayo. I knew it. Nilapitan mo ulit si Lila dahil alam mong hihiwalayan na niya ako. Usisa niya sa kapatid. Seryosong nakipagtitigan sa kanya si Trevor. That's not my plan. I just met Lila at law school, where we both enrolled. But since you gave me an idea, I should pursue Lila once she annuls her marriage. Are you scared now, brother? Anito na lalong nagpainit sa kanyang ulo. Kinwelyuhan niya ang kapatid. Don't you dare, Trevor. I won't let Lila annul our marriage. I'll take her back. May diin niyang saad. Pinakawalan din si Trevor na kalmado pa rin. Good luck din. Anito, tinalikuran na siya. Sa inis niya'y kumuha siya ng baso ng alak mula sa tray ng waiter na dumaan at inisang lagok na naman yon. Makalipas ang 1 linggong pagtatrabaho ni Leilani sa coffee shop ni Jasmine, ay pumayag din siyang magtrabaho sa law firm ng kanyang ama. Matagal nang hiwalay ang parents niya bago namatay ang kanyang ina. Mabuti maaga ka anak, isasama kita sa meeting mamaya. Ani Bernard nang salubungin siya nito sa lobby ng opisina nito. I accepted the job as a policy analyst, Dad. You don't need to include me in the officers' meeting. Anak, you're my only daughter. I built this company for you. At lumawak pa ang law firm natin dahil sa impluwensya ng business partner ko. Gusto ko lang po maging karaniwang empleyado, Dad. I just need this job to support my studies. Sa Monday na magsisimula ang klase ko sa law school. Fine, but make sure you annul your marriage to Thrasius, okay? She rolled her eyes. Matagal na niyang alam na gusto rin siyang ipakasal ng kanyang ama sa anak ng business partner nitong politician. Magtatrabaho na po ako, Dad. Pagkuwan ay paalam niya. 8:00 na ng gabi nakauwi si Leilani dahil sa shop ni Jasmine siya kumain.
Nagtataka siya pagpasok ng bahay dahil nakabukas ang ilaw sa salas at kusina. May naririnig din siyang kaluskos mula sa kusina. May babangong niluluto. Hello? Anya habang patungong kusina. Pagpasok niya ng kusina ay napatili siya nang mamataan ang lalaking hubad-baro na may niluluto sa kalan. Hoy, sino ka ha? Natatarantang tanong niya. Nang humarap sa kanya ang lalaki ay bigla namang naghurumentado ang kanyang puso. Thrashus? Manghang sambit niya nang matanto na asawa niya ang nanloob sa kanyang bahay. Hi honey. Nakangiting bati nito. Nanlalaki pa rin ang kanyang mga mata habang sinusuyod ng tingin ang maskuladong katawan ng kanyang asawa. Paano ka nakapasok dito ha? At paano mo nalaman tong bahay namin? Tanong niya ng mahimasmasan. Nakapunta na ako rito noon kasama si mommy. Noong binisita niya ang mommy mo, inakyat ko ang bakod, hindi naman masyadong mataas. And I have tricks for unlocking the main door. Baliw ka ba? Pwede kitang ipakulong sa ginagawa mo. Ngumisi ito. Seriously? I'm your husband. For now, yes. Ngayon mo pa ba gagawin yan kung kailang tanggap ko na hindi mo talaga ako itinuring na asawa? It's too late, Rashus. Pumalatak na siya. Iniwan naman ito ang niluluto at humakbang palapit sa kanya. Akmang hahawakan siya nito sa braso ngunit umatras siya. I'm sorry. I know I made a terrible mistake. But please let me prove myself this time, Lila. Nawiwindang man, ngunit sadyang isinara na niya ang kanyang puso para kay Thrashus. Kung noon pa sana nito pinakita ang ginagawa nito ngayon, sana'y hindi siya nahirapan. I waited 2 years to feel your care for me again, Thrashus. We used to be happy before, but since you met Elise again, you changed. You forgot my worth. You only used me to push Elise away, to pursue your mother's wish. Do you have an idea how much I suffered, ha? Emosyonal niyang pahayag at hindi napigil ang paglaya ng kanyang mga luha. I know, and I'm sorry. I was out of control of my emotions before. Hindi ko na rin alam kung ano ang uunahin ko kasi pressure ako ni mommy. She has coronary heart disease, and she's emotionally sensitive. She's the only person who cares for me, and I can't take losing her. Emosyonal ding paliwanag nito. Fine, para hindi ka na mahirapan. Ako na puputol sa ugnayan natin na isa sa nagpapahirap sa'yo. I will talk to your mom and explain everything. Promise, I will not let her blame you. Please don't do that, Lila. Mariing bigil nito. Why not? Hindi ba ito ang gusto mo? Ang maging malaya? I'm just helping you. Umiiwas ka lang naman na matrigger ang sakit ng mami mo. So ako na ang gagawa ng paraan para hindi siya magalit sa'yo. Pinili lang naman niya ako para sa'yo kasi alam niya na may care ako sa'yo at mahal kita. It's time for us to find our real happiness, Thrashus. Leave me alone and wait for the annulment, please. Anya sa mahinahong tinig. You said you love me. I'll take it as an assurance to take you back, Lila. For now, I'll give you time to think. But I will not let you leave me for good. I'll chase you and convince you to love me again. May paninindigang sabi nito. Hindi siya kumibo at pinanood lamang ang kanyang asawa na nagliligpit ng kalat sa lababo. Naluto na itong dinner mo. Kumain ka ha. Babalik na ako sa duty ko sa airbase dito sa Pasay. Bibisitahin kita ulit, okay? Anito matapos magligpit ng kalat. Wala pa rin siyang imik, pero nang lapitan siya ni Thrashus at saglitan ng halik sa mga labi, ay napakislot siya. Otomatikong sumikdo ang kanyang puso. Alis na ako. Take care always, Lila. Paalam nito at lumisan. Hinabol pa niya ng tingin ang paalis na asawa. Namiss niya ang pagtawag nito sa kanya ng honey, na ginagamit lamang nito sa tuwing kaharap nila ang mommy nito. Nanlulumong lumukulok siya sa silya at napahikbi. Visit ka, Thrashus. Bakit ngayon ka pa nagpaparamdam? Kung kailan nakapagdesisyon na ako nakalimutan ka. Nang mahimasmasan ay nilapitan niya ang kawali sa kalan na may ulam. Hindi niya maintindihan ang kanyang emosyon, lalo nang makita ang niluto ni Thrashus na chicken curry. Paborito kasi niya yon. Maybe I still love you, but 2 years of suffering is enough to move on. Anya, kumuha rin siya ng ulam at pinapak, para siyang bata na naghihimutok habang kumakain. Lunes ng hapon pagkatapos ng klase ni Leilani sa law school, ay nasorpresa siya nang madatnan si Thrashus sa parking lot. Kausap nito si Trevor. Nakasuot pa ito ng puting Air Force uniform. May hawak itong white roses bouquet. Do you have a car, Lila?
Tanong ni Trevor na unang lumapit sa kanya. Meron pero nasa kumpanya ni Daddy kasi flat ang gulong. Pinapaayos pa ni Daddy. Anya. Sumakay ka na sa kotse ko, ihahatid kita. Hindi siya nakasagot nang lumapit din si Trashus. Ako na maghahatid sa'yo, Lila. Apila nito sabay abot ng bulaklak sa kanya. And flowers for you. Nito. Tinitigan lang niya ang bulaklak. Nakalimutan mo na ba na allergic ako sa roses o kahit anong amoy ng bulaklak? Anya, tumikwas pa ang isang kilay. Naudlo tuloy ang pagngiti ni Trashus. Sorry, I forgot. Nito, binawi rin ang bulaklak. Of course you forgot, because I'm just an invisible wife to you. Don't push your luck, Trashus. Iiwasan sana niya ito, ngunit pinigil siya nito sa kanang braso. Please give me a chance, Lila. I need you. I'm sorry if I just realized it. Binulag ako ng pressure at kabiguan. Maling ikinulong kita sa sitwasyon ko at hindi na-appreciate ang effort mo. Sinadya kong wag kang uwian madalas para hindi mo maramdaman ng pressure na dinadala ko. I chose to stay in the airbase, pursuing the higher ranks just to distract myself. Nagsusumamang paliwanag nito. Mariin niyang naikuyom ang kanyang mga palad. Para akong tanga na napaparanoid noon habang wala kang paramdam sa akin. Sa halip na pag-iisipan ka ng negatibo, mas inisip ko ang kalikasan mo. Napupuyat ako kakaisip at natatakot na baka mapahamak ka habang nagmamaneho ng aircraft. May hinagpis niyang palatak. No, I never lied to you, Lila. Sinabi ko sa'yo ang tungkol kay Alice, pero never ko naisip na pagtaksilan ka during our marriage. I just tried to win Alice back before our wedding. But when she chose my brother, I just gave up. Pero hindi naging madali ang moving on process ko. Lalo pa akong pinipressure ni Mommy kaya pumayag ako na pakasalan ka na. I know I hurt you when I canceled our first wedding to win Alice back. And I'm really sorry. I thought marrying you would help me recover fast. But depression swallowed my whole being. I don't want you to witness my miserable self. So, I chose to live away from you. I didn't mean to abandon you. I just want to fix myself first. Unti-unti ay natatanggap na ni Lailani ang mga dahilan ni Trashus, ngunit sarado pa rin ang puso niya para sa tsansang hinihingi nito. I got your point, Trashus, but the damage you caused me forced me to stop loving you. I think we'd better leave each other alone. Ikaw na may sabi na distance makes us feel fine. You found comfort while you're alone, so why bother trying to win me back? Because I realized how much I need you. Tumawa siya ng pagak. So, you finally realized how much you wasted me, Trashus? Saka mo lang talaga matatanto na kailangan mo ang isang tao kapag wala na to sa buhay mo. And when you want it back, it's too late. Just accept the fact, Trashus. Tinalikuran na niya ito at lumulan siya sa kotse ni Trevor. Lila, please. Humahabol na samo ng kanyang asawa, ngunit pinagsarhan na niya ito ng pinto. Tara na, Trevor. Yaya niya sa binatang nakaupo sa harap ng manibela. Nagmaniobra naman ng sasakyan si Trevor. It seems like Trashus is serious about winning you back, Lila. Ani Trevor na bumasig sa katahimikan. Naisip din niya na seryoso nga si Trashus. Ramdam niya ang sinseridad nito, pero sadyang hirap siyang bigyan ito ng chance. Natrauma na ako, Trevor. What if ginagawa lang pala to ni Trashus dahil natatakot siya sa mangyayari sa mommy niya once na lamang maghihiwalay kami? That's possible, but I know my brother. Ano naman ang alam mo kay Trashus? Minsan nga lang kayo nakikita, nag-aaway pa. Inaamin ko, hindi kami close ni Trashus. Pero may care ako sa kanya. Sa aming magkakapatid, siya ang sobrang nagrebelde dahil sa maling desisyon ng mami niya. Pangalawa siya sa aming magkakapatid at naabutan niya ang kalupitan ni Daddy sa pagdidisiplina. Our dad is dominant and submissive, and his way of living is way too far from normal people. He's mentally unstable and diagnosed with different mental illnesses caused by war and physical abuse. He used us, his children, as his cure, and to endure his own pain. At si Trashus, mulat na siya sa realidad nung kinuha siya ni Daddy sa orphanage at dinala sa Spain. Kaya alam na niya na may mali sa tatay namin. Lumaya siya at hinanap ang mami niya rito sa bansa. Kinuha nga siya ni Lolo pero same treatment ang naranasan niya. Umiiral kasi ang batas militar sa pamilya namin. At ang physical pain ay normal na punishment sa amin. Kwento ni Trevor na nagpawindang kay Lila. Aware siya sa family history ng mga Del Valle, ngunit hindi niya alam kung ano ang pinagdaanan ni Trashus. Never kasi yung nagkwento at hindi rin siya nagtanong.
Akala ko sa lolo lang niya nahirapan si Thrasius kasi dumaan daw siya sa matinding training. Anya. Mas matatolerate ko pa ang disiplina ni Lolo kumpara kay Daddy. Amused na ni Trevor. Hindi siya kumibo at nai-imagine na kung paano naghirap si Thrasius. Bigla namang nahabag ang kalooban niya sa kanyang asawa. Pagdating sa kumpanya ng kanyang ama, ay kaagad bumaba ng kotse si Leilani. Salamat, Trevor. Pasensya na rin kung naiipit ka sa problema namin ni Thrasius sa... Anya. No worries. I'm willing to help you. But could you consider giving Thrasius a second chance? I think he really changed. Anito. Iiling-iling siyang ngumiti. Depende sa effort ni Thrasius. Ngumiti lang ang binata. Pagkuwan ay umalis na ito. Papasok na sa gusali si Leilani nang pigilan siya ni Thrasius sa kanang braso. Napakislot pa siya sa pagkagulat. Sinundan pala sila nito. Thrasius, anong ginagawa mo rito? Bakit ba bigla-bigla ka nilang sumusulpot? Daig mo pa ang stalker? Gilalas niyang tanong. Hinarap din ng asawa. Dahil ayaw mo akong pagbigyan sa pakiusap ko. I can't sleep tonight if you won't give me time to talk, Lila. Anito, inalis din ng kamay sa kanyang braso. Napalinga siya sa paligid at bigla siyang ginupo ng kaba nang maisip na baka makita sila ng kanyang ama. Hinila niya patungong parking lot si Thrasius. Hindi ka dapat nagpunta rito. Makikita ka ni Daddy. Ano naman ang problema kung makita tayo ng Daddy mo? Alam naman niya na asawa mo ko. Yan nga ang problema. Since nalaman ni Daddy na ikinasal tayo, galit na siya sa'yo. Napailing ito at pilyong umiti. Kaya pala masamang tingin sa akin ng Daddy mo nang nagkita kami sa airbase. May hinahawakan siyang kaso na related sa Air Force. At bakit galit siya sa akin? Sinabi mo bang problema natin? Dad never stopped stalking into my life. And he hired a spy to monitor my situation. Nag-iisang anak niya ako kaya hindi ko rin siya masisisi kung mag-aalala siya ng gusto. Pero sabi ng mami mo naghiwalay sila ng daddy mo dahil sa babae. Yes, but Dad changed. Mom gave him a chance before she died. Mas malala ang kasalanan ng daddy mo sa mami mo, pero nabigyan niya ng chance. Siguro naman mabibigyan mo rin ako ng chance, Lila. Tumawa siya ng pagak. Iba ang sitwasyon natin sa parents ko, Thrasius. Isang dekada bago napatawad ni Mommy si Daddy. At kahit okay na sila, nawala na yung pagmamahal ni Mommy. She just forgave Dad and entrusted me to him again for her peace of mind. Kasi nga may taning na ang buhay niya. Are you saying you can only forgive me when you're dying? Namilog pa ang mga mata nito na parang inosenteng bata. Natigalgal siya nang maisip na nagiging marahas na siya kay Thrasius. Sadyang malambot ang kanyang puso at takot manakit ng damdamin ng iba. Thrasius, I gave you so many chances to prove yourself to me, but you ignored me. Halos 3 taon na simula nang ikinasal sina Elise at Terence. Sa loob ng mga taong yon, binaliwala mo ko. Tiniis ko yun, kasi iginiit ko na kailangan mo ng time to heal. But I was wrong. Napagod na ako kakahintay kung kailan ka makaka-recover. Emosyonal niyang palatak. Napasandal si Thrasius sa gilid ng kanyang kotse na nakaparada. Hindi lang tungkol kay Elise kaya sinikap ko makamove on, Lila. My family's issue is terrible. My mom's condition got worse, and I need to admit her to the best hospital in the US. At habang nasa ospital siya, namatay si Daddy. And his death was the hardest moment in my life. Kasi never kami nag-usap since I left him. Hirap pa rin ako magdesisyon noon na patawarin siya. At nung gusto ko na siyang kausapin, namatay siya. I live with guilt until now. Kaya hirap na akong ayusin ang buhay ko. At ayaw kong pasanin mo rin ang bigat na dinadala ko. Emosyonal nitong kwento. Mamasa-masa na rin ang mga mata dahil sa luha. Ginupo naman ng mabigat na emosyon ang puso ni Leilani at umira lang awa. Sa halip na magsalita ay napayakap siya kay Thrasius. Niyakap din siya nito ng mahigpit. Sorry kasi naging makasarili rin ako. Iniisip ko lang ang kapakanan ko, ang halaga ko. Hindi ko alam na mas hirap ka pala. Humihikbing Anya. But you're right, Lila. I don't deserve you. Kaya ako narito dahil na-realize ko na ikaw na lang ang taong kaya akong mahalin kahit sirang-sira ang buhay ko. I thought you just agreed to marry me because of our mothers. Anito sa paos na tinig. No, hindi ako magtitiis ng ilang taon kung hindi kita mahal, Thrasius. Napakagulgul na ang kanyang asawa. Thank you. You give me hope, Lila. Please give me another chance. Samo nito. Hindi siya makapagdesisyon dahil nag-aagaw ang doubt, takot at awa sa kanyang puso.
Pero alam niya na mahal pa rin niya si Thrasius. Nang mamataan niya ang kanyang ama na lumabas ng gusali, ay dagli siyang lumayo kay Thrasius. Itataboy sana niya ito, ngunit nakita na sila ng kanyang ama. Lila, anong ginagawa ng lalaking yan dito, ha? Nanggagalaiting tanong ni Bernard. Malalaki ang hakbang patungo sa kanila. May pinag-uusapan lang kami tungkol sa annulment, Dad. Palusot niya habang tinutulak palayo si Thrasius. Ako na bahala mag-process ng annulment nyo. Sasagot sana si Thrasius, ngunit pinigil niya. Hinila na niya ito patungo sa kotse nito. Umalis ka na, Thrasius. Hindi mo gugustuhin na mangyayari once makialam pa si Daddy. Anya sa asawa. Pero nakikialam siya, Lila. Hindi ako papayag na manipulahin ng daddy mo ang kasal natin. He's a lawyer and he has connections. Anito, baka sa tinig ang pagkabahala. Ako nang bahala. Alalahanin mo ang reputasyon mo. Kakapromote mo pa lang bilang major at alam mong humahawak ng kaso si Daddy mula sa AFP. Fine, but please stop avoiding me. May awarding ceremony kami sa Saturday morning at kasama ako sa mabibigyan ng award mula sa airstrike exhibition. I want you to be there. Sige na, pupunta ako. Saan ang venue? Sa Villamore Air Base. 9 a.m. ang simula ng seremonya. Okay, I'll be there. Itinulak niya ito sa dibdib. Ngunit kinabig siya ng braso nito sa bewang at sandaling siniil ng halik ang kanyang mga labi. See you on Saturday, honey. Pagkuha na'y paalam nito, lumulan din ito ng kotse at nagmaniobra. Binalikan naman ni Leilani ang kanyang ama na hindi maipinta ang muka. Huwag kang magpadala sa drama ng asawa mo, Lila. Takot lang siyang masisi ng mami niya. Alam ko ang dahilan kung bakit kanya pinakasalan. Palatak ni Bernard. Dad, please, huwag ka na makialam. Hindi pwedeng hindi ako makialam, anak. Alam kong pinagdaanan mo sa poder ni Thrasius. At kilala ko ang mga Del Valle. Of course, you're updated because of your spy. You promised Mom not to interfere with my life. Napabugan ng hangin ng Ginoo. Gusto ko lang mapunta ka sa lalaking mamahalin ka at hindi pa hihirapan, anak. My business partner's son just arrived from the US. And he's a successful lawyer. Handling cases in the International Criminal Court. Napabuntong hininga siya. Dad, I'm still married at hindi instant ang annulment. Kaya nga tinutulungan kita na mapadali ang annulment mo. Please, Dad, that's enough. I'm tired. Kukunin ko lang po ang gamit ko sa office at uuwi na ako. Excuse me po. Anya't iniwan na ang kanyang ama. Sabado ng umaga ay nagtungo sa airbase si Leilani suot ang Filipiniana blue dress. Nagsisimula na ang seremonya pagdating niya. Nakasabay pa niya si Trevor sa pathway. Hi Lila, bakit narito ka? Bati ni Trevor. Nakasuot ito ng Blue Air Force uniform. I'm invited to the Air Force pilot ceremony. Turan niya. Si Thrasius ba ang nag-imbita sa'yo? Oo, pinagbigyan ko siya para wag na akong kulitin. Sabay na silang naglakad patungo sa grandstand kung saan ginaganap ang awarding ceremony. Ako sana ang dadalong relative ni Thrasius kaya ako narito. Mabuti na kumbinsi ka niya. Hindi siya sumagot pero ngumiti. Saka lamang niya napagtanto na kumalma na ang galit niya kay Thrasius. Habang palapit sila sa grandstand, ay biglang ginupo ng pagkahilo si Leilani. Naramdaman na niya yon paggising ngunit binaliwala niya. Napakapit siya sa kanang braso ni Trevor. Hey, are you okay? Tanong nito. Hindi siya nakakibo at mariing pumikit. Nang kumalma ang kanyang hilo, ay nataranta naman siya nang mapansing nilapitan ni Thrasius si Trevor. Hinila ito palayo sa kanya. Ano bang ginagawa mo, Thrasius? I'm just helping Lila. Asik ni Trevor. Helping her push me away? Nag-e-effort ka to comfort her para mabaling sa iyong atensyon niya. Nanggagalaiting singhal ni Thrasius sa kapatid. Tumigil nga kayong dalawa. Nagsisimula na ang seremonya. Saway naman ni Lila sa magkapatid. Sorry, honey. Ani Thrasius, hinawakan na siya sa kanang kamay. Sumama na siya rito matapos magpaalam kay Trevor. Umupo sila sa unang hanay ng mga upuan malapit sa stage. May bubong naman doon. Wait for me here, Lila. Aakit lang ako sa stage. Maya-maya paalam ni Thrasius. Tumango lamang siya at sinundan ito ng tingin. Pumalakpak siya nang tinawag ang pangalan ng kanyang asawa at tumanggap ng award. Ngunit biglang naglaho ang kanyang ngiti nang mapansin ng babaeng sundalo na lumapit kay Thrasius. Teka, pamilyar sa akin ang mukha ng babaeng yun ah. Bulong niya nang matitigan ang mukha ng babae.
Sumabay pa ang babae kay Thrasios na bumaba ng stage. Saka naman niya naalala na ang babae ay yung napagtanungan niya noon sa Clark Air Base kung nasaan si Thrasios. Tinarayan siya nito at pinaghintay, at sa huli, wala pala sa base ang kanyang asawa. Uminit na ang kanyang bumbunan at tumayo. Sinalubong ang kanyang asawa. "Congrats, honey." Bati niya sa asawa at niyakap to. Sinipat niya ang babae na naudlot ang saya sa mukha habang nakatingin sa kanila. Thanks, honey. Having you here is better than the award I received. Ani Thrasios. "Deserve mo naman ang award. You're a good pilot." Dumistansya siya sa kanyang asawa at pasimpleng sinipat ang babae na obvious na may gusto kay Thrasios. "Siya na ba yung asawa mo na nasa Clark, Major?" Pagkuwan ay tanong ng babae. Hinarap nila itong mag-asawa. Inakbayan siya ni Thrasios at sinagot ang babae. Yes, Rika. She's my only wife. Lumipat lang siya rito sa Maynila kasi nag-aaral siya ng abogasya. Anito. Akala ko hiwalay na kayo kasi nagpa-assign ka rito sa Maynila. At saka nung nasa Clark tayo ay sa base ka naglalagi at akala ko pinakasalan mo yung childhood sweetheart mo. Ani Rika. Please don't mention my past, Rika. Lila is my wife and I love her. I was just busy pursuing my promotion and pilot training, so I needed to stay at the base. Matabang nang umiti ang babae. "Maiwan ka na kayo, Major." Paalam nito. Nang makaalis si Rika ay lumayo si Leilani kay Thrasios. Bigla rin siyang nahilo at naduduwal. "Magbaba niya lang ako, Thrasios." Paalam niya sa asawa. "Samahan na kita, baka maligaw ka." Anito, sinundan siya. Pagdating sa palikuran ay kaagad siyang pumasok sa cubicle at hindi na napigil ang pagsusuka. Bumilis ang pintig ng kanyang puso kaya napasandal siya sa dingding. Lila, are you okay? Tanong ni Thrasios habang kinakatok ang pinto ng cubicle. "Okay lang ako. Bakit sumunod ka rito if for girls tong CR?" Narinig kitang naduduwal. "Wala to. Baka lamig lang to kasi maaga akong nagising kanina at naligo." Okay, do you need anything? "Pwede bang bilhan mo ko ng mineral water?" Sige, babalik ka agad ako. Tumahimik din sa labas, saktong kumalma ang sikmura ni Leilani. Hinintay na niya si Thrasios at hindi mo na lumabas, baka bigla na naman kasi siyang mahilo. Makalipas ang ilang minuto ay bumalik si Thrasios. Kinatok na naman ang pinto ng cubicle. Binuksan na niya yon at lumabas. Aminom ka muna ng tubig, honey. Hindi to malamig. Sabi nito sabay abot sa kanya ng bote ng tubig. Kinuha naman niya yun at binuksan, at habang umiinom ng tubig ay pinagmamasdan niya ang kanyang asawa. Hindi ito mapakali, hinihingal. "Tumakbo ka ba, Thrasios?" Tanong niya rito matapos uminom ng tubig. Oo, kasi malayo rito ang kantin. Tura nito. "Kaya pala ang bilis mong nakabalik. Baka kailangan ka pa sa seremonya." Nakuha ko na ang award at wala naman akong duty ngayon. Sa Monday pa ako babalik. Sasamahan na kita sa ospital para magpa-check up. Baka kasi may ibang dahilan ng pagsusuka mo. Sandali siyang natigilan nang mapagtanto na 2 linggo nang delayed ang kanyang dalaw. "Okay lang ako. Madalas talaga akong sinisikmura lalo kung maaga ako naliligo." Anya pagkuwan. May ibang lakad ka ba ngayon, Lila? "May afternoon class ako." Sunduin na kita sa school mamaya. At saka pwede bang makitulog ako sa bahay mo? Hindi siya sumagot at napapaisip. Kung pagbibigyan niya ang hiling ni Thrasios, ay mag-a-assume ito na binibigyan niya ito ng chance. Umiiral pa rin kasi ang kanyang takot, lalo't hindi pa sapat ang pruweba na seryoso na nga ito sa kanya. "You can stay in my place, but just tonight. Bumibisita si Daddy sa bahay tuwing linggo. Umalis ka rin bukas ng umaga." Pasya niya sa kabila ng kaba. Thanks. Promise hindi kita guguluhin. I just want to show you how sincere I am. I will cook dinner tonight. "Ikaw ang bahala, pero wag mo na ako sunduin sa school. May kotse naman ako." Nagpatiunan na siyang lumabas ng CR. Sumunod naman to sa kanya. Dediretso ka ba sa school ngayon, honey? Tanong ng lalaki. "Oo, may dala na akong damit." Paano pala ako makakapasok sa bahay mo? Sinipat niya ito sabay tawa ng pagak. "Nakapasok ko nga noon na walang susi eh. Of course makakapasok ka ulit ngayon." May sarkasmong tugon niya. Mahinang tumawa ang kanyang asawa. Sorry about my rude actions. I'm just desperate to talk to you. Pero baka pwedeng pahiramin mo ka ng susi ng gate at bahay mo. Fine. Huminto siya at dinukot ang susi ng bahay sa kanyang shoulder bag. Kinuha lamang niya ang duplicate para sa gate at main door at ibinigay kay Thrasios.
Huwag mong iwawala yan, Trashus ha. Sure, mamimili rin ako ng pwede kong iluto mamaya. Maaga pa naman, baka pwedeng mag-lunch muna tayo. May restaurant palapit dito. Humirit pa ito. Hindi naman siya nakatanggi at tumango. Pagkuwan ay sabay na silang naglakad patungong parking lot. Nasa lubong pa nila si Trevor. May klase pala tayo mamayang 2:00, Lila. Don't be late. Paalala ni Trevor. Lalapit pa sana ito sa kanila pero pinigil ni Trashus. Back off, brother. Ani Trashus sabay tulak sa dibdib ng kapatid. Mahina lang naman. Huwag kang overacting, Trashus. Hindi maniniwala si Lila sa effort mo na sobrang layo kung paano mo siya tratuhin noon. Angal ni Trevor. Magkakaintindihan kami ni Lila kung walang makikialam sa amin. If you care for me, don't make a scene to distract my wife from fixing our issue. Fine. Just be nice to Lila. Malaman ko lang na pinahihirapan mo siya. Tutulungan ko siya na hiwalayan ka ng tuluyan. Don't dare, Trevor. Talagang kalilimutan kong kapatid kita sama. Gigil na singhan ni Trashus. Kinwalyuhan pa ang kapatid. Nairita na si Lila sa argumento ng magkapatid kaya hinila niya si Trashus sa kaliwang braso. Tama na yang walang kwentang away niyo, Del Valles. Pare-pareho kayong bayolente. Anya. Payapa rin itong sumama sa kanya. Wala pa itong dalang kotse kaya sa kotse niya sumakay. Ito na ang pinagmaneho niya. Nasaan ba ang kotse mo, Trashus, ha? Tanong niya nang makaupo ito sa tabi ng driver's seat. Nasa headquarter ng intelligence agency namin ang kotse ko. Nanggaling kasi ako ng Clark kagabi at chopper yung sinakyan ko papunta rito. Tugon nito, nagmamaniobra na ng sasakyan. Nagtatrabaho ka rin ba sa intelligence agency nyo? Oo, pero for emergency duty lang. O kaya pag may special operation kami. Part owner na ako ng ahensya. Teka, hindi ka na ba umuwi ng Tarlac? Hindi ba may bahay ka ron? Naibenta ko ng bahay ko ron since nabili ko ang bahay natin sa Clark. Nainis na kasi ako kay Terence na palagi akong inoobligan na gawin ang trabaho niya sa orphanage. Naroon kasi si Tita Feliz. Yung tita mong madre? Oo. 2 beses ko lang na-meet ang tita mo. At ang huli nung sumama ako sa annual family reunion niyo sa Clark. Bumalik ako sa rest house niyo noon pero mga pinsan mo lang ang nadatnan ko. Hihingi sana ako ng payo sa tita mo at umasa ako na matutulungan niya ako maging mas matatag. Bigla namang tumahimik si Trashus, tila malalim ang iniisip. Tinitigan niya ito at naisip na unti-unti na ngang bumabalik ang Trashus na nakilala niya. Noong kalalaya pa lamang nito sa higpit ng lolo at tatay nito. Lila, I know sorry isn't enough for you to give me a chance, but I won't give up. Maya-maya ay ani Trashus na bumasag sa katahimikan. Muli niya itong sinipat. You can do what you want, Trashus. You can chase me, but don't expect too much. Ayaw ko ring paasahin ka. Anya. But at least, give me an assurance that there's still a chance for us. Ikaw na lang ang meron ako na handa akong suportahan at intindihin. Mom can't be with me because of her heart condition. Bedridden na siya. Nasaan na bang mami mo? Wala na siya sa Clark Hospital? Pinalipat ko siya sa ospital dito sa Pasay. Doon na siya nakatira dahil kung iuwi siya sa bahay, hindi mamamonitor ng doktor ang kondisyon niya. I use my inheritance to support her medical bills. Malaki rin ang nakukuha kong profit shares mula sa investment ko sa family business namin sa ibang bansa. Ikaw lang kasi ang beneficiaries ko sa lahat ng benefits ko sa Air Force, kaya hindi ko yun maaaring gamitin kay Mommy. Once our marriage is annulled, you can use your benefits for your mother. Maraha siya nitong sinipat. That will never happen, Lila. Ilalaban ko ang kasal natin, kaya itigil mo na ang annulment na yan. Kumislot siya nang maramdaman ng kamay ni Trashus na humawak sa kamay niya na nakapatong sa kanyang hita. Natitigan niya ito at bigla na namang umiral ang kanyang awa. If you really want a second chance, you need to show genuine efforts, Trashus. Hindi yung nagiging bayolente ka. Hindi tuloy ako makapaniwala kasi hindi ka naman ganoon noon. Wala kang pakialam kahit lapitan ako ng ibang lalaki. Ibinalik nito ang kamay sa manibela at nag-focus ito sa pagmamaneho. Sorry for my rude attitude earlier. Naging desperado lang ako at natatakot na baka dahil sa paglapit sa'yo ni Trevor, tuluyan ka makumbinsi na iwan ako. I know Trevor is better than me, and there's a possibility that you will fall in love with him. He also admits that he likes you, Lila. Manghang sinipat niya si Trashus. Sinusubo ka lang ni Trevor. He cares for me because I'm his sister-in-law. Giit niya. Hindi kasi siya naniniwala na gusto siya ni Trevor.
You don't know my brother, Lila. Hindi nagpapakita ng emosyon si Trevor. Ano naman kung gusto ako ni Trevor? Tama ka naman na mas maganda ang ugali niya kaysa sa'yo. Pinukol siya nito ng mariing titig. Don't tell me you admire my brother too, Lila. Humisi siya. Don't act like you're jealous, Trashus. What if I am? Tumawa siya ng pagak. Kung noon mo pa sana ginagawa to, baka kiligin pa ako. But I'm turning 30, and I think my adrenaline gets weaker, so I can't feel the butterflies in the stomach anymore. Peace of mind matters to me now, and naudot ang kanyang palatak nang bigla siyang lapitan ni Trashus at siniil ng marubdob na halik sa mga labi. Napakapit siya sa braso nito nang tila may milyon-milyong voltahe ng kuryente ang dumantay sa bawat himaymay ng kanyang mga ugat. Tumulin ang tibok ng kanyang puso. Ngayon mo sabihin hindi ka na kinikilig, honey. I could feel your heart skipping a bit. Bulong ni Trashus nang sandaling itinigil ang paghalik sa kanyang bibig. I'm just surprised. Mariing kaila niya. Saka lang niya namalaya na nakahinto na ang kotse sa tapat ng restaurant. Please stop denying, Lila. Anito, muli siyang hinalikan. Mas marahas kaya tuluyan siyang nadarang sa init ng sensasyon. Ngunit ang kanyang pagtugon sa halik nito ay naging mitsa kaya nangahas na rin ang mga kamay ng kanyang asawa. Kinakapa ang masiselang parte ng kanyang katawan. Sandali. Pigil niya nang biglang bumalik ang kanyang wisyo. May bumusinang sasakyan kasi sa likuran nila. Maghunas dili ka, Trashus. We're in a public place. Sita niya sa asawa. Dumistansya naman ito pero nakangiti. You just gave me the reason to be more desperate, honey. I know you still love me. Admit it. Tudyo nito. Inirapan niya ito. Paano ka nakakasiguro, ha? Paangil niyang untag. You kissed me back, wife. That was because of lust. Please admit it. I could feel what your heart really wants, honey. Binuksan na nito ang pinto sa tabi nito. Let's get inside. Pagkuwan ay yaya na nito. Tuluyan ang bumaba. Bumaba na rin siya sukbit ang kanyang shoulder bag. Inialok ni Trashus ang kanang braso nito sa kanya at kinapitan naman niya. Sabay na silang pumasok sa restaurant. Teka, hindi ba restaurant to ng mami ng kapatid mong si Tristan? Tanong niya nang makapasok sila sa restaurant. Yes, at bakit mo alam, ha? Kumain na kami rito ni Jasmine noon at nakita namin si Tristan. Nakausap ko siya at sinabi niya na restaurant to ng mami niya. Kasama pa niya noon ng pinsan mong si Kanji. Mabuti kinausap ka ni Tristan. Amis nitong saad. Mahina siyang tumawa. Nagulat nga ako nung nilapitan niya ako at binati. Nilibre pa niya kami ni Jasmine ng lunch. Mukha namang mabait si Tristan, taliwas sa kwento mo noon. Pumuesto sila sa lamesa na malapit sa bar counter. Tristan has the worst attitude among us. Pero mas close kami kumpara kay Terence sa Trevor. Mabait din ang mami niya. Nabuntis lang naman yun ni Daddy dahil sa one night stand. At nag-asawa rin ng iba. So, wala silang issue ng mami ko. Pangatlong babae siya ni Daddy. Kwento nito. Pero para sa akin, mas matalino ka. Kasasabi mo lang kanina na mas matalino si Trevor kaysa sa akin, ah. Angil nito. Ngumisi siya. I mean, mas matalino ka kumpara kay na Tristan at Terence. Terence was sexually liberated and Tristan was dominant and abusive. Ikaw kasi kahit malamig ka pa sa yelo kung minsan, never kang nanakit ng babae physically. You just ignored me at ako namang iyakin, dinamdam lahat ng panlalamig mo sa akin. Nagseryoso rin si Trashus habang namimili ng ordering pagkain sa menu. Honestly, since I lived in your mother's house in Tarlac, I felt real freedom. I only saw you as my younger sister before, Lila. Oo, kasi si Elise lang ang babaeng naman ng puso mo. Si Elise kasi nakamulatan ko since bata ako. When my father took me to Spain, I missed Elise's presence. And I made a promise to protect her until I die. Kaya sinikap ko na makabalik sa kanya. I thought I loved her. But the truth is, I'm just obsessed with my unfulfilled promise to her. Failure is my worst nightmare. So I want to continue what I started. Pero nasaktan ka nung pinili ni Elise ni Terence. Yes, but it's just that my ego can't accept the fact that Terence won Elise's heart. Kasi kilala ko si Terence. He got my dad's lifestyle. His life is darker than mine. And he has the worst mental issues. Natakot ako na baka saktan lang niya si Elise. At simula pa ng mga bata kami, talagang mortal ko ng kaaway si Terence. Do you mean hindi talaga true love ang naramdaman mo kay Elise? Usig niya rito.
at may munting galak na siyang nararamdaman. No, pero late ko nang na-realize yun. Nung nakita ko na masaya naman si Alice kay Terence at nagbago rin ang kapatid ko. Ang talagang sumira sa focus ko at emosyon ay ang sitwasyon ng parents ko. Sa lahat kasi ng babaeng nabuntis ni Daddy, si Mommy ang pinakakawawa. Siya ang na-pressure ng husto dahil ginawa akong bola ng tatay at lolo ko na pinag-aagawan. Na-stress ako sa sitwasyon namin kaya hindi ako makapag-focus sa sarili kong buhay. Sinunod ko ang gusto ni Lolo na maging parte ng Del Valle clan at para makuha ang inheritance ko and to support my mother's medical expenses. Kasi kung tatalikuran ko ang Del Valle, baka wala ako sa sitwasyon ko ngayon. Baka napariwara na ako. Kalaunan ay tuluyan ding naintindihan ni Leilani si Trashus. Ngunit hindi pa niya kayang ibigay ang buong tiwala niya rito, lalo't mentally unstable pa ito. Wala na ang daddy mo, pero buhay pa ang lolo mo. Paano ka magkakaroon ng focus sa sarili mong buhay, Trashus? Hindi na nakikialam si Lolo sa akin kasi nagawa ko na ang gusto niya. Kaya nag-focus ako noon sa Air Force ranking at pagiging piloto ay para tuluyang masatisfy si Lolo at hindi na niya ako guluhin. At kaya ako umuwi noon sa bahay ay para ayusin naman ang sitwasyon natin. Kaso bigla ka namang umalis. Kasi nga pagod na ako kakahintay kung kailan mo ako seseryosohin. Nang may lumapit na waiter ay sinabi na ni Lila ang kanyang order. Kinagabihan pagkatapos ng klase ni Leilani sa law school ay kaagad siyang umuwi ng bahay. Nasurpresa siya nang madatnan si Trashus na naglalampaso ng sahig sa salas. Hoy, anong ginagawa mo ha? Paangil niyang tanong sa asawa. I'm mopping the floor. Tugon nito pareho seryoso. Nakasuot lang ito ng navy blue shorts at tanging itim na apron pang itaas. Napalunok siya habang sinusuyod ng tingin ng kanyang asawa. Nagmukha kasi itong hot at macho cleaner. Lalong lumaki ang muscles nito sa katawan. Hindi mo na dapat ginagawa yan, Trashus. Sabi mo magluluto ka lang ng dinner ah. Nakapagluto na ako ng dinner. Naglinis din ako ng kitchen at maging sa second floor. Lumapit pa ito sa kanya at biglang tumalungko. Nagulat siya nang pahira nito ng kamay ang kanyang sandals na may konting alikabok. Hinawakan niya ito sa kanang braso at inakay patayo, ngunit bigla itong nawala ng balanse at nayapos siya sa baywang. Sorry, bigla ako nahilo. Paanas na usal ni Trashus pero titig na titig sa kanyang mga mata. Walang kurap din siyang tumitig sa magaganda nitong mga mata at otomatikong naghuramentado ang kanyang puso. Nagugutom na ako. Pwede na ba tayong kumain? Maya-maya isaad niya. Madistract lang sila pareho. Lumayo naman ang lalaki sa kanya. Ihahanda ako ng food. Maghintay ka na sa dining, honey. Anito at tumakbo papasok ng kusina. Iiling-iling nang umiti si Leilani. Nilunok din niya lahat ng kanyang sinabi na hindi na siya makakaramdam ng kilig. Ang totoo ay mas kinilig pa siya nitong kasama niya ulit si Trashus. Should I give him a chance? Tanong niya sa kawalan habang papasok sa dining area. At nang matikman niya ang luto ni Trashus, ay tuluyang gumaan ang loob niya sa asawa. Pero may sign pa siyang hinihintay upang huwag ituloy ang annulment. Pupunta si Daddy dito bukas ng umaga, Trashus. Dapat hindi kanya maabutan. Anya habang katuwang ang asawa sa pagliligpit ng ginamit nilang kubyertos. Don't worry, maaga ako nagigising. Pero pwede bang sa kwarto mo ako matulog? Bakit? May guest room naman sa second floor ah. I just wanna sleep with you. Kahit ngayon lang. Ilang gabi na kasi akong walang maayos na tulog at iniisip kita. Asus, ilang taon ka natulog na hindi ako katabi. Napuyat ka ba? I'm not kidding, honey. Totoong hindi talaga ako nakakatulog na maayos kahit saan. Hindi katulad noong nakatira ako sa bahay niyo. Ramdam ko kasi noon na may masayang pamilya ako. Madalas 4 na oras lang ang tulog ko na diretso. Kadalasan idlip lang. Umiinom lang ako ng emergency drinks at vitamins to stay active. Mabuti nakalusot ka sa Air Force training. Hindi ba nag-aral ka sa flight school after mo nag-drop out sa engineering? My dad helped me pass the qualification exam. Healthy naman ako nun. Nitong nag-training na ako as Air Force pilot, naglabasan ng epekto ng kakulangan ko ng tulog. Mabuti, natutukan ako ng doktor kaya pasado ako sa medical exam. Sinuyod niya ng tingin ng lalaki. Medyo maputla ito. Nanlalalim din ang mga mata nito. You should take some rest, Trashus. Namamanage mo naman na siguro ang schedule mo sa trabaho. Hindi pwedeng kulang ka sa tulog lalo't nagmamaneho ka ng aircraft. Yan ang kinakatakot ko palagi kasi minsan lutang ka. Paano kung makatulog ka sa aircraft? May co-pilot naman ako. Pero totoo bang nag-aalala ka sa akin, honey? Anito, nakangiting imusig pa siya. Pinukol niya ito ng mariing tingin.
Wala ka lang ideya kung paano ako mag-alala noon, Trashus. Palagi akong puyat. Kahit hindi mo sinasagot ng tawag at text ko, gabi-gabi kitang kinukumusta. Para akong tanga na ini-imagine ang sitwasyon mo. Nagro-rosary ako bago matulog at isinasama ka sa dasal. Tapos ikaw, ni minsan ba'y naisip mo ako kahit sa gabi lang bago ka matulog? Pumalatak na siya. Napasugod tuloy sa kanya si Trashus at bigla siyang ikinulong sa yakap nito. I'm sorry. I didn't know your situation. Akala ko katulad ka lang dati na masayahin. Hindi apektado sa nangyayari sa paligid mo. Kilala kitang matapang at sabi mo ay okay lang sa'yo kahit malayo ako at hindi madalas umuwi. Hindi ko rin inisip na mamahalin mo ako kasi alam natin pareho na nagpakasal tayo dahil sa mga nanay natin. I thought you wouldn't take this marriage seriously and you just want to spoil our sick mothers. Pero maniwala ka, Lila. Nakaplano na ako na once maayos na ang posisyon ko sa Air Force at mentally stable na ako, magfo-focus na ako sa'yo. Ang hindi ko lang inasahan ay aabot ako ng 2 years sa pag-ayos ng buhay ko. At katulad ng sinabi ko, ayoko maging burden sa'yo. Emosyonal nitong paliwanag. Ramdam niya ang higpit ng yakap nito, maging ang pangangatlan ng kalamnan nito dahil sa labis na emosyon. Tama na, Trashus. Ayoko nang balikan ng panahong nasayang. Let's move on. Anya, kalmado na. Kusa rin siyang lumayo sa kanyang asawa at dinala sa kusina ang naipong kubyertos. Sinundan siya ni Trashus at tinulungan sa paghuhugas ng pinagkainan nila. Lunes ng umaga ay late na nakapasok sa trabaho si Leilani dahil inatake na naman siya ng pagkahilo at nagsuka. At habang nasa meeting siya kasama ang kanyang ama, ay muli siyang nahilo. Dad, pwede bang magbanyo muna ako? Sabi niya sa Ginoo na katabi niya sa upuan. Sige anak, pero huwag kang magtagal Ani Bernard. Tumango siya, ngunit nang tumayo siya ay tuluyang nagdilim ang kanyang paligid. Nang muling nagkamalay si Leilani ay nasa ospital na siya. Namataan kasi niya ang kanyang ama na may kausap na doktor. Mabuti nagising ka na, anak. Ani Bernard nang makalapit sa kanya. Dad, bakit narito ako? Paus niyang tanong. Hinimatay ka kanina, anak. Ano po sabi ng doktor? Napabuntong hininga ang Ginoo. Kaya ka nahilo ay dahil buntis ka, Lila. Ho? Napaupo siya bigla. Sigurado po ba kayo, Dad? Oo, anak. Sabi ng doktor ay 7 weeks pregnant ka. Natigilan siya nang maalala na hindi na siya dinatnan ng dalaw. Nagbunga ang gabing inangkin siya noon ni Trashus habang lasing to. Magkakaanak kami ni Trashus. Bulong niya pero dinig ng kanyang ama. Tumalim ang titig nito sa kanya. Hindi maaaring malaman ni Trashus na buntis ka, anak. Lalo lamang siya magiging desperado at mapupurnada ang annulment niyo. Tinitigan niya ang kanyang ama na may paninindigan. Naisip niyang ilihim muna kay Trashus ang tungkol sa pagbubuntis niya at titiyakin muna niya na safe siya rito. Baka kasi takot lang ito na masisi ng mommy nito. Hindi ko po muna sasabihin kay Trashus ang tungkol sa baby, pero hindi ko itutuloy ang annulment, Dad. Ano? Ilang taon nang sinayang mo sa lalakang yun, Leilani. He doesn't deserve a second chance. Asik ng Ginoo. Pero mahal ko po si Trashus at alam ko ng dahilan kung bakit lumayo siya sa akin. Tumigil ka, Lila. Kay tagal kong hinintay ang pagkakataong to na makalaya ka sa kasal na pinilit ng mami mo. You can't decide for my life, Dad. Nabuhay ako ng ilang taon na si Mommy lang ang kasama ko kasi mas inuna mo ang trabaho at pambababae. Buwelta niya na may hinanakit. Akmang sasampalin siya ni Bernard, ngunit biglang dumating si Trashus. Pinigil ang Ginoo sa kanang kamay. Don't you dare hurt my wife, attorney. Singhal ng kanyang asawa sa Ginoo. Umatras naman si Bernard at hinarap si Trashus. After how many years of abandoning my daughter, you still have the guts to show up here, Major Del Valle? Gigil nitong bulyaw. I love Lila. The reason why I distance myself from her. Kasi kung masasaksihan niya kung gaano ako kamiserable, lalo siyang mahihirapan. I don't want her to carry the burden and touch the darkness of my life. I'm here to make up things with my wife, and I won't let you interfere. Please respect our privacy, sir. Ani Trashus na may paggalang. I will do anything to protect my daughter, Major. Titayakin ko na hindi na mauulit ang dinanas ni Lila sa piling mo. Ani Bernard. Umalis din ito bitbit ang medical record ni Lila. Kumalma rin ang emosyon ni Leilani nang makaalis ang kanyang ama. Nang lapitan siya ni Trashus ay niyakap niya ito ng mahigpit. Thank you for standing up for me, honey. Anya. It's my responsibility to protect you, Lila.
Bulong nito at ginawaran siya ng halik sa noo. Paano mo pala nalaman na narito ako, Thrasius? Pagkawan ay tanong niya at muling humiga. Nagpunta ako sa office ng daddy mo kanina at sinabi ng staff na dinala ka sa ospital. Binigyan niya ako ng detalye tungkol sa ospital kaya napunta ako rito. Ano pala nangyari sa'yo? Umupo na ito sa kanyang gawing kaliwa habang hawak ang kanyang kamay. Sasabihin na sana ni Lila rito ang tungkol sa kanyang pagbubuntis, ngunit tumunog ang cellphone nito na nasa bulsa ng denim pants nito. Nakasuot lang ito ng itim na t-shirt. Sandali lang, honey. Sasagutin ko lang ang tawag ng doktor ni Mommy. Anito at tumayo. Lumabas pa ito ng silid. Naghintay siya ng ilang minuto at hinahanda na ang kanyang sasabihin kay Thrasius. Nabuo na rin ang kanyang pasya na bibigyan niya ito ng chance. Maya-maya ay bumalik si Thrasius ngunit balisa. Lila, aalis muna ako. Nasa critical na kondisyon si Mommy ngayon. Natatarantang paalam nito. Sasama ako. Napapaupo nga niya. Nilapitan siya nito at pinigil. Please, no. Magpahinga ka muna. Babalitaan na lang kita, okay? Inalalayan pa siya ni Thrasius pahigang muli at hinagkan sa noo. Tumango na lamang siya at sinundan ng tingin ang paalis niyang asawa. Halos pali pa rin naman ni Thrasius ang kotseng minamaneho para lang makarating kaagad sa ospital kung nasan ang kanyang ina. At pagdating sa ospital ay dumiretso siya sa ICU. Doc, how's Mom? Tanong niya sa Amerikanong doktor na kalalabas lang ng ICU. I'm sorry, Major Del Valle. Your mother's condition is getting worse. Medication isn't enough to extend her life. Tugon ng doktor. Nilamon na ng mabigat na emosyon ng kanyang buong sistema. Please do everything possible to save my mom, Doc. Her birthday is coming. I know I would lose her anytime. But at least help her reach her birthday. Samon niya sa doktor. We will do our best, Major. For now, we won't allow visitors so we can focus on monitoring your mother's condition. Thank you, Doc. I will return tonight. Tumango lang ang doktor at lumisan. Sinilip niya sa salaming bintana ang kanyang ina at muli ring umalis. Bumalik siya sa ospital kung nasaan si Leilani. Ngunit pagdating niya sa tapat ng ward ay hinarang siya ni Bernard. Lila will be discharged now and she will stay in my house. Hindi pwedeng mag-isa siya sa bahay niya. Ay ng Ginoo. Sasamahan ko si Lila sa bahay niya. No need, Major. Lila will annul your marriage and she will marry the deserving guy. Hindi ako naniniwala, attorney. Lila still loves me, and she didn't mention the annulment again. Don't push your luck, Major Del Valle. I have proof that Lila has stopped loving you. What proof? Here. Ibinigay nito sa kanya ang dalawang papel. Kinuha ni Thrasius ang mga yon at binasa. Una niyang nabasa ang pregnancy test ni Lila. Buntis ang kanyang asawa ngunit hindi niya maalala kung kailan sila nagtalik. Buntis si Lila? Manghang untag niya. Yes, but you're not the father. Noong wala ka palagi, nakilala ni Lila ang anak ng business partner ko at nagkamabutihan sila. And hindi na niya pinatapos ang pagsasalita ng Ginoo at patakbo siyang pumasok sa ward ni Lila. Ngunit napahinto siya sa bukanan ng pinto nang maabutan niya ang lalaking kausap ng kanyang asawa. Nabaling sa kanya ang atensyon ng mga ito. Is it true, Lila? Are you pregnant with another guy's baby? Gumarargal ang tinig na usig niya sa asawa. Naunahan na kasi siya ng emosyon. Napatayo naman si Leilani at akmang lalapitan siya, ngunit nahilo ito at inalalayan ng lalaki sa balikat. Oo, sinabi ba sa'yo ni Daddy? Ani Lila. Oo, pero sinabi rin niya na hindi ako ama. Of course the baby isn't mine, because we never slept together again after our wedding night. Ano? Nakalimutan mo bang nangyari nung umuwi ka? Naguguluhan na siya. Nabaling bigla ang atensyon niya sa kanyang cellphone na tumunog. Dinukot niya yon mula sa bulsa ng kanyang pants at sinagot ang tawag ng doktor ng kanyang ina. Masamang balita ang bumungad sa kanya. His mom just passed away. Tumakbo na siya palabas ng ospital. Nanlulumo namang lumuklok sa kama si Leilani at napahigbi. Are you okay, Lila? Tanong ni Alton, ang anak ng kaibigan ng kanyang ama na nirereto sa kanya. Kasama nila ito sa meeting at sumunod doon sa ospital. Pwede bang iwan mo muna ako, Elton? Pakiusap niya sa binata. Okay, babalik na ako sa office. Get well soon, Lila. Tumango lamang siya. Nang umalis si Elton ay dumating naman ang kanyang ama. Pinukol niya ito ng mariing tingin. Bakit kayo nagsinungaling kay Thrasius, Dad? Lumuluhang kastigo niya sa ama.
I'm just helping you avoid your husband, Iha. Katwiran nito na lalong nagpainit sa kanyang ulo. You're not helping. I love Thrashus and I will not leave him. Kailangan ko siyang puntahan. Tumayo na siya at pilit tinatanggal ang swero sa kanyang kamay. Mabuti may dumating na nurse at tinulungan siya. Humupa na rin ang kanyang pagkahilo kaya nakaalis siya ng ospital. Lumunan lamang siya ng taxi patungong ospital kung saan naka-admit ang mami ni Thrashus. Sinabi naman ito sa kanya noon kung saang ospital yon. Ngunit masamang balita ang nadatnan niya pagdating ng ospital. Thrashus, kumusta ang mami mo? Tanong niya sa asawa nang masalubong niya ito sa labas ng ICU na umiiyak. Wala itong umikot biglang yumakap sa kanya. Humagulgol ito sa kanyang balikat. Nanikip na ang kanyang dibdib nang mapagtanto ang ibig sabihin ng iyak nito. Mommy's gone, Lila. Iniwan na niya ako. Maya-maya'y sabi nito habang humihikbi. Nanubig na rin ang kanyang mga mata. Inalalayan niya paupo sa bench ang kanyang asawa. Magpakatatag ka, Thrashus. Your mom reached her limit. But you're not alone. I'm still here. Alo niya sa asawa. Nakausap ko pa siya kagabi. Sinabi niya na wag kong hahayaang mawala ka sa buhay ko. She's right. You're the only person left to me. I'm sorry, Lila. I will do anything to have you forever. Kahit hindi mo na ako mahal. Kahit pa hindi ako ang ama ng pinagbubuntis mo. I'll be a good father to your child. Anito sa garalgal na tinig. Thrashus, ano bang sinasabi mo? Ikaw ang tatay ng pinagbubuntis ko. Dad lied to you to pursue our annulment. Nag-angat ito ng muka at pinakatitigan siya sa mga mata. Paano nangyaring nabuntis ka? Matagal ako nawala sa bahay. Napailing siya. Alam ko na kung bakit hindi mo maalala. Nawawala ka sa wisyo kapag sobrang lasing. Noong gabi bago ako umalis, umuwi kang lasing at sa kwarto ko ikaw pumasok. Hinalikan mo ako at may nangyari sa atin. Sandali naman itong natigilan at napaisip. Maya-maya'y impit itong nagmura. Kaya palang sakit ng katawan ko nung nagising ako. Ang naalala ko lang ay nanggaling ako sa rest house namin sa Clark at niyaya ako ng pinsan kong si Luigi na uminom ng alak. Nilasing niya ako ng husto. Mabuti at pinigil ako ng pinsan ko ring si Garik at hinatid ako sa bahay. Pagkatapos nun, wala na ako maalala. Anito nang makaalala. Ikaw lang ang lalaking minahal ko sa buong buhay ko, Thrashus. Kung mahal mo pa rin ako, bakit hindi mo pa ako binibigyan ng chance, Lila? Kasi gusto kong matiyak kung seryoso ka ba talaga sa panunuyo at hindi napipilitan for your mother's sake. Hinawakan siya nito sa mga kamay at tinitigan sa mga mata. Ilang beses ko bang patutunayan sa'yo na seryoso ako, Lila? Since you left me, I felt the missing part of my life. Kaya pinalipat ko si Mommy sa ospital dito kasi para mamonitor ko pa rin siya habang busy ako sa kakahabol sa'yo. At ngayong wala na si Mommy, mas lalo kitang hahabulin at hihimuking balikan ako. Napapangiting hinaplos niya ng palad ang makinis na pisngi ni Thrashus. Honey, simula nang nalaman ko ang hirap na dinanas mo sa pamilya mo, na-realize ko na maling hinusgahan kita. Naintindihan ko na ang mga dahilan mo, at ako itong naging makasarili, Thrashus. I shouldn't blame you for abandoning me while fighting your own nightmare alone. I should be on your side during your darkest time. Ang mali natin, we forgot to open up to each other. We carried pain by ourselves. We lack communication and trust. Masuyo niyang pahayag. You're right, honey. Pero ngayon marami na tayong pagkakataon para bumawi sa isa't isa. Maybe our past isn't the right time for us to be compatible. It's because our marriage was manipulated by our mothers. And now that we both understand both sides, we can start over. Can we get married again? Malapad siyang umiti. Gusto ko ang ideya mo, honey. Magkaka-baby na tayo kaya kailangan natin ng mas malaya at masayang marriage life. Gusto ko mamulit ang anak natin sa stress-free environment. Do you mean you agree to marry me again? Namilog pa ang mga mata nito. Tumango siya. Yes, honey. Ngumiti na ito at sinihal siya ng marubdob na halik. I love you, Lila. This time, I will not leave you in vain. Bulong nito sa pagitan ng paghalik. Mahal din kita, Thrashus. Hindi na rin ako papayag na magkalayo tayo. Tugon niya at muling pinaghinang ang kanilang mga labi. Dinamayan ni Leilani si Thrashus sa pagdadalamhati nito hanggang sa maihatid sa huling hantungan ng ina nito. At paglipas ng 3 buwan ay nagpakasal silang muli sa simbahan. Napatawad na rin ni Leilani ang kanyang ama
at tinanggap ang pamana nitong law firm. Kahit buntis siya ay tuloy ang kanyang pag-aaral ng abogasya. Saktong bakasyon nang maisilang niya ang panganay nilang lalaki. Sulit na sulit ang pagbibigay niya ng second chance kay Thrasius. Dahil walang araw na hindi nito pinaparamdam sa kanya kung gaano siya nito kamahal at ang binuo nilang pamilya. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.